Itong magandang halimbawa sa isang local executive. May paninindigan, may tapang, at may malasakit sa kapwa. Ang galing po. Ang tinutukoy ko ay walang iba kung hindi si Mayor Vico Soto ng Pasig City. Dahil meron pong isang bagong nahalal na barangay chairman ng Barangay de la Paz. Abay, unang araw pa lang siga-siga na daw dating at may pang-aabuso na kaagad sa kapangyarihan dahil hindi daw nire-respeto yung traffic enforcer ng Office of the Mayor. Kaya nagagalit si Soto, si Mayor. Matuto siyang lumispeto. Gumalang siya sa otoridad. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO. Galangin niya ang local government of Pasig. Nag-init ang ulo Ayan, at naggalit si talaga Mayor akong Vico nagalit. Soto matapos makarating sa kanya ang Nagalit report talaga. ng ginawa ng bagong halal na kapitan ng Kasi Barangay de la Paz. Sinabi nagkaganon umano pa ni agad. Chairman-elect Akaw Rumwat Nagkaroon pa agad po ng mga pagsusumbong na Dali lang ayusin lang ho natin ito. Kaya ho nainit ng ulo ni Mayor ay kasi nga ayun na anong tawag diyan, yung nagsumbong sa kanya yung kanyang mga tao at hindi nga daw po nirespeto. Management Office Grabe, ano? operasyon na gagawin Sipin sa mo, kanilang unang araw ng barangay. pag-upo ng, At ng sinugod barangay. ang mga Bitin natin na, kayo ng bahala, ayaw ko ng pangalanan. Diin ni Mayor, hindi Barangay de la Paz, Pasig. O kayo mga taga-Pasig. gobyerno at Sabi ni Mayor, hindi nga daw siya nakaalam ng karang eleksyon kahit na may mga negative siyang nadinig na comment pero ayan, masama pa rin ang ginawa. Home office, si Kapitan Akaw. Ganyan na kaagad yung ginagawa. Biro mo nagsabi sa TPMO natin. Sinabihan yung TPMO natin na pag mag-ooperate daw ang TPMO sa Barangay de la Paz, kailangan daw tumimbre muna sa kanya. Kailangan daw mag-abiso sa kanya. Ang kapal naman ng mukha niyan. First day pa lang. First day pa lang, ganyan na. Ano pa kaya pag tumagal-tagal to? Napakabastos. Binabastos yung mga tao natin. Ako, mga tao natin, basta tama ang huli, sagot ko sila. Ako, hindi politika pinag-uusapan natin dito. Kung panalo siya, panalo, walang problema. Pero matuto siyang lumispeto. Gumalang siya sa otoridad. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO. Galangin niya ang local government of Pasig. Wala na nga, pinayagan na nga. Sinabi, sige, gusto mo talaga mag-assume office na ngayon. Pinayagan naman siya, hindi naman siya harangan Nakiusap kami, baka pwede, sabay-sabay na lahat. Sa 20, sabay-sabay na. Di ba yun ang pakiusap sa lahat? Lahat, 29 barangays, pumayag. Okay, sige. Siya lang talaga ayaw. O di okay lang, karapatan niya yun. Nasa loob siya ng batas. Pero, pagdating sa paggalang sa mga enforcers natin, sa mga otoridad, uniform personnel natin, na kinikilala ng batas na may otoridad na manghuli at mag-enforce ng batas trapiko, sumunod tayo. Sumunod tayo. Walang kapitan-kapitan. Tanungin niyo kahit sinong enforcers natin. Ilan ang enforcers natin? Ilan hundred? 600? More than 600 traffic enforcers sa buong Pasig. Magtanong po kayo, kung tumawag kahit isang beses ang mayor para makiusap na wag hulihin si ganito, pakawalan si ganito, kahit isang beses. Tanongin nyo, isa-isahin nyo yung 600 plus enforcers natin. Kahit isang beses, wala akong tinawagan para pagbigyan ng isang tao. Ngayon, first day pa lang of office niya, may tatawag sa kanya, tapos sasabihin, dapat hindi hulihin yan. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng opisyalis yan? Anong klaseng leader yan? Ang leader, dapat siyang unang sumusunod sa batas. Unang araw pa lang gumagawa na ng problema. Isipin mo, para sabihan yung enforcer natin na bawal manghuli kung walang permiso niya? Anong klase yan? Sinugod pa. Sinugod pa kayo? Inuntahan po kami rin. Basta kayo, sagot ko kayo kasi tama ginagawa niyo. Sinugod pa yung mga enforcer natin. Sinugod pa. Ako, marami akong naririnig, marami akong nababalitaan. Kahit campaign period, wala kayong narinig galing sa akin. Wala kayong narinig. Hindi ko siya siniraan. Wala akong sinabi. Doon sa mga nababalitaan ko, doon sa naririnig ko, mga abuse of authority, mga botante galing sa Rizal, wala, hindi. Kasi wala naman akong ebidensya. Pero ito, sinugod niya mga tao natin na tama ang ginagawa, ay hindi ako papayag ng ganyan. Unang araw pa lang niya, gumagawa na siya ng problema. Nakakahiya naman sa mga taga-Barangay de la Paz. Tayo ginagawa lang natin kung anong tingin natin ang tama na sa loob tayo ng batas. Huwag ganyan.
Ayan, at hindi. Ang sarap ibalita pagka ganyan. Alam kung bakit. Alam niyo, sa tagal ko na po sa broadcast business, hindi ko kinakaila yung 36 years na ako sa broadcast. Yung mga ganyang prinsipyo at paninindigan ng pagsasalita ng liderato, kung ano ang leadership niya, ang sarap ibalita niya. At ang sarap ulit-uliting iparating sa taong bayan dahil nakakataas ng moral, mayroong pag-asa ang bayan. Vico Soto, isa sa pinakabatang mayor sa Pilipinas. Yan ang mayor ng Pasig City. Mayaman ang Pasig City. Pero isang barangay chairman na nagmamadali raw na mag-resume sa office. Pagkatapos nung mag-resume siya, kaagad-agad yung traffic group, traffic enforcer ng Office of the Mayor, abay pinagbawalang manghuli. Parang palakasan kaagad, kailangan dumaan daw sa kanya. Ay abuso talaga yan, chairman. Pasintabi na, hindi kita kilala. Barangay de La Paz daw ho, Pasig. So bahala na taga-Pasig sa'yo. Huwag mong sapawan yung Office of the Mayor. Okay? At saka hindi kailangan sa iyo magpaalam bago manghuli. Office of the Mayor na yun eh. Local na pamahalaan yun. May batas talaga doon. May ordinansa yan. May order yan coming from the Mayor. Eh sino ka naman kung barangay chairman lang na ikaw yung haharang? Abay, sa unang araw kung ganyan. So madalit sabi, itong barangay chairman ng Barangay de La Paz, oposisyon. Hindi ito kampo ni Soto. Pero akala niya, kaya niya sapawan si Soto. Ay pumalag si Mayor Soto. Ay na nga, nagagalit. At tama yung galit niya. Yan ang galit na may pag-asa. Yan ang galit ng isang liderato na dapat nating tulungan. Ako, kahit ako hindi taga-Pasig, pagka ganyan naririnig natin, lalaking leadership, may paninindigan. Basta sa akin may paninindigan kahit anong posisyon. Sinusuportahan ko kahit hindi ako taga doon, kahit hindi ko siya kilala. Ayan, hindi pa yan artista, pero anak ng artista, anak ni Vic Soto yan eh, di ba? Pero may paninindigan. Kinastigo niya at sabi niya, sagot ko kayo, mga traffic enforcer, dahil tama kayo. Yun ang kailangan natin. Sana lahat ng mga local officials sa buong bansa ay ganyan ang paninindigan. Sana maging sa national government, ganyan din. Nakakasunod si Mayor Vico Soto sa prinsipyo ni Pangulong Marcos na inilalaban ng karapatan at kung ano ang batas ay dapat mangibabaw. Di ba? Hindi siya natatakot kahit na kung sino masagasaan. Di ba? Sana po sa buong bansa ganito. Ito yung masarap palawakin ng impormasyon o ikalat ng mga balita dahil isang napakagandang halimbawa na yung isang batang Mayor Vico Soto ay kayang manindigan para sa kanyang mga tao, sa kanyang city at sa kapakanan ng batas at ng mamamayan. Napakaganda po nito. Mabuhay ka, Mayor Soto. Okay na okay ka. Soto, mabuhay ka, Mayor Vico Soto ng Pasig. Maswerte sa iyo ang mga taga-Pasig kasi totoo kang mayor nila, leader ka nila.